Ito ang inyong Inko Makoy. Ako ay maghahatid na naman sa inyo ng kwentong kababalaghan at katatakutan. Makinig at saksihan ang pangyayari sa kwento natin ngayon na pinamagathang Ang Kulam ng Lolo. Sa isang maliit na kubo sa hindi kalakihang baryo ng Magsaysay, masayang naghahapunan ang isang matanda na si Lolo Kibo at ang apo nito na si Upe. Naglalako lamang ng pandesal ang matanda sa umaga habang si Upe naman ay ang siyang pinapaaral ni Lolo Kibo habang hinaharap ang kahirapan sa buhay. Nasa ikalimang baitang na si Upe at ito ay isa sa mga magagaling sa kanilang seksyon. Mahirap man ang buhay ay pilit pa rin na inahon ni Lolo Kibo dahil sa kagustuhan nitong mapagtapos ang apo. Apo, pasensya ka na. Itong bagoong at 2 tilapia lang muna ang ating pagsasaluhan ngayon. Yan lang kasi ang nakakaya ko ngayong araw eh. Medyo matumal ang pagbebenta ng pandesal nyo yung araw, Apo. Ay naku Lo, okay lang yan. Busog naman ako sa pagmamahal galing sa iyo eh. Huwag kang magalala Lo. Alam kong matataas pa ang lalakbayin ko sa pag-aaral pero pagigihan ko pong mabuti at syempre, lagi pa rin akong maglalako ng pandesal sa weekend para makatulong na din po sa inyo at makapahinga na din po kayo kahit 2 araw man lang. Isang mabait na bata si Upe. Ngunit sa kabila ng kabaitan nito sa kapwa at sa mga kaklase nito, lagi itong pinagkakaisahan ng mga kaklaseng lalaki dahil sa sobrang matahimik na bata. Hindi naman marunong maghiganti si Upe at ibinabaliwala na lang niya yon. Hindi din niya magawang sabihin ito sa kanyang lolo dahil ayaw din niyang dagdagan pa ang mga iniisip nito. Maagang nagising si Lolo Kibo pagkatapos ng gabing yon dahil kailangan pa niyang ihanda ang mga kakailanganin niyang mga gamit sa paglalako ng pandesal. At syempre kailangan din niyang magluto pa ng marami dahil sa araw na yon, napansin din niyang kakaunti na lang ang kanyang dala. At ang kahuli-hulihan niyang gawin ay ang pagluluto ng mababaon ni Upe. Nakasanayan na ni Mang Kibo ang laging pagche-check ng mga gamit ni Upe kada umaga at napansin niya ang isang papel sa loob ng bag nito na nakasipit sa ilalim ng nag-iisang notebook na ginagamit niya sa lahat ng subject. Hindi maintindihan ni Lolo Kibo ang kung anong meron dun sa papel dahil para bang kung ano-ano na ang ginuhit ni Upe doon na lahat ng ito ay hindi talaga maintindihan. Kinuha yun ni Lolo Kibo at plano niyang tanungin si Upe sa pag-uwi nito mamaya. Makailang saglit lang ay lumabas na si Lolo Kibo para maglako ng kanyang mga pandesal na dala. Ang estilo ng matanda ay iisa-isahin niya ang mga bahay at magbabaka sakali na may gising na sa mga yun. Kanor, pandesal dyan. Saktong-sakto to ay pare sa kape kung hindi ka pa nakapagkakape ngayong umaga. Tsaka para na din maganda ang umaga mo dahil talaga namang pampaliwanag ng araw tong pandesal ko. Uy, saktong-sakto hindi pa ako nakapagkape. Bigyan mo nga ako ng 10 piraso Kibo para ipang-almusal na din sa anak ko. Tulog pa kasi tsaka maagang lumakad si Mrs. Hindi na nakapagluto ng makakain dahil kailangang mapuntahan niya kaagad ang kliyente niya. Binigyan naman kaagad ni Lolo Kibo ng 10 pirasong pandesal na nakalagay sa isang silupin at masaya nitong tinanggap naman ang bayad na galing kay Kanor. Merong kaya ang pamilya ni Kanor. Galing sila sa syudad ng Maynila at lumipat lang sila sa bahay nito sa baryo malapit kila Lolo Kibo dahil sa proyekto na inaatupag nito. Yun din ang dahilan para matransfer ang anak nito sa paaralan kung saan nag-aaral si Upe at naging magkaklase ang dalawa. Maraming salamat, Kanor. Parang swerte ata ang araw ko ngayon ah. Nakasampu agad ako. Salamat araw-araw, Panginoon. Wika ng matanda habang nagsa-sign of the cross ito. 7:00 na nang magising si Upe at nag-aayos na nga ito at naglakad na patungong paaralan nila. Araw-araw laging kinakabahan si Upe dahil sa mga pambubuli ng mga kaklase nito. Pero ganun pa man, hindi niya pa rin ito pinapansin at nagpatuloy na ginalingan ang pag-aaral.
Alam kasi niyang makakabawi siya pagdating ng panahon dahil alam nito sa sarili na talagang hindi niya binigo ang kanyang lolo at ang mga guro nito. Nang nasa highway na siya, nadaanan siya ng mag-ama na si Kanor at si Mando na nasa loob ng kanilang sasakyan ng mga sandaling yon. Oh, Pe, papunta ka na bang paaralan? Wika ni Kanor sa bata. Uy, Mang Kanor, kayo po pala. Opo, Mang Kanor, magandang umaga po pala sa inyo. Hello, Mando. Ginagawa mo ba ang assignment mo? Sagot naman ng mabait na bata. Hindi siya pinansin ni Mando at inirapan lang ito at binaling ang tingin sa harap ng kanilang dinadaanan. Ang nasa isip ni Upe ng mga sandaling yon ay papasakayin siya ni Kanor sa sasakyan dahil parehas lang naman ang destinasyon nito. Ngunit sa kasamaang palad, pagkatapos ginawa ni Mando ang pagkasalbahe nito, ay sinarhan ni Kanor ang bintana ng pick-up nilang sasakyan at pinatakbo na lang ito ng mabilis. Nakita pa ni Upe na nagtatawanan ang mag-ama sa loob nito. Akala siguro ng pobre na yun na makakasakay na siya sa ganitong sasakyan. Natatawang wika ni Kanor. Kaya nga tay, the best ka talaga tay. Utot niya. Hindi din ako papayag no na matatapakan ng mga hampas lupang tao ang sasakyan natin ito. Ubod ng sama ang pamilya nila Mando at doon din nito nakukuha ang ugali. Pagdating ni Upe sa kanilang silid-aralan, nagulat siya nang pagkapasok pa lang niya sa pinto ay may bigla na lang tumama na basang papel na ginagawang bola sa kanyang muka. Sa pool pre, gagi hindi pa rin pala nawawala ang pagka-sharpshooter ko sa labo-labo. Napapunta na lang si Upe sa upuan nito matapos pinunasan ang kakaunting luha na tumulo sa kanyang mga mata. O ano, papalag ka ba? Magsumbong ka sa lolo mong uugod-ugod boy. Parehas naman kayong hampas lupa eh. Pilyong tugon ng natatawang si Mando sa ginawa nitong kawalangyaan. Huwag mong gaganyanin ng lolo ko ha. Kahit mahirap lang kami, wala kang karapatan na sabihan ng lolo ko ng ganon. Papalapit na sana si Mando kay Upe nang bigla na lang dumating ang kanilang guro. Hanggang sa nagsasalita na ang kanilang guro ay lagi pa ring pinagtitripan ni Mando at ng mga sunod-sunuran nitong kaklase si Upe. Babatuhin ng maliit na papel, notebook at ang pinakamalala ay ang sa pag-uwi nito. Nilalagyan ng mga maliliit na bato ang bag nito na huli nang napansin ni Upe habang naglalakad siya sa highway. Bakit ang daming bato dito sa bag ko? Ay, ano bang ginagawa ko sa mga to? Bakit nila ako ginaganito nang malaman lang pagdadalawang isip? Ganun na ba ako kasama para gagununin na lang nila ako? Wika ni Upe habang umiiyak papauwi ng bahay. Pagdating niya sa bahay ay wala pa ang kanyang lolo kaya nagsaing na lang siya at hinanda ang kanilang uulamin na tuyo na 2 linggo na nilang niliit-liit at ang isang lata ng sardinas na galing pa sa napanalunan ni Upe sa paaralan nung may quiz bee na naganap doon. Maya-maya lang ay dumating na ang kanyang lolo at nahahalata niya sa mukha nito na pagod na pagod na. Lo, parang pagod na po kayo ah. Kumain na po tayo. Hinanda ko na po ang ating makakain para pagtapos mong kumain makapagpahinga na po kayo. Ako na pong bahalang magligpit. Ay nako, napakaswerte ko naman talaga sa apo kong to. Wika ng matanda habang hinahalikan sa noo si Upe. Nga pala apo, may nakita akong isang papel sa ilalim ng notebook mo kanina na ang daming nakasulat na hindi ko naman maintindihan. Para mang nagagalit ka at doon mo sa notebook mo tinoon yun. May problema ka ba apo? Sabihin mo sa akin apo. Wala naman tay. Wala po. Ginawa ko po yun nung recess dahil wala po akong magagawa sa classroom namin ng mga oras na yon. Pagtatanggi naman ni Upe na nauutal-utal pa. Apo, kung sakali mang may mga taong wawalang-nyain ka, sabihin mo kagad ah. Tandaan mo, kahit matanda na ako, hindi pa rin ako papayag na merong tumarantado sa'yo. Lagot talaga sa akin yan kung sakali mang meron. Ay, nakulo, wala po. Halos araw-araw pong maganda ang pasok ko dahil ang dami kong kaibigan sa paaralan lo. Pagsisinungaling naman na sagot ni Upe sa lolo nito.
Pagtapos ng usapan na yon, kumain na nga sila at napansin talaga ni Lolo Kibo na para bang merong hindi sinabi ang apo nito sa kanya. Lagi siyang nakatingin dito at para bang lagi nitong pinupunasan ang gilid ng mata nito na para bang nagpipigil sa pag-iyak. Okay ka lang ba talaga, Apo? Oo nga Lo, wag mo na akong aalahanin dahil okay lang talaga ako Lo, wag kang mag-alala. Hindi na lang sumagot si Lolo Kibo at hinayaan na lang niya na makatapos ng pagkain ng bata. Nang matapos na silang kumain, naghanda na si Lolo Kibo ng kanilang hihigaan habang si Upe naman ay nagliligpit ng mga kinakainan nila at naghugas na din ito pagkatapos. Kinabukasan, maagang nagising si Lolo Kibo dahil sa malakas na katok sa kanilang pinto. Nagmamadaling lumabas ng kwarto si Lolo Kibo at pinuntahan kaagad ito. Pagbukas niya ng pinto, habang pinupunas-punasan pa niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Kanor na galit ang muka. Hoy Kibo, saan ang apo mo? Palabasin mo yung apo mo at parapin mo yan sa akin. Sandali lang. Ano bang nangyari, Kanor? Ano bang ginawa ni Upe para ganyan ka na lang kagalit nang pumunta dito? May problema ba? Hindi ikaw ang gusto kong makausap. Yung apo mo. Palabasin mo na kasi bago pa ako papasok at ako nang gigising sa walang yang bata na yun. Hindi naman ako papayag niyan. Sabihin mo muna sa akin at tatawagin ko ang apo ko. Ay nako, ang tigas mo naman talaga. Nako. Kasi nga, kahapon pag uwi ko ng bahay, nagulat na lang ako at nag-iiyak na si Mando pagdating ko. Nang tinanong ko, binuli daw siya ng apo mo. Binato-bato daw siya ng papel at hinampas pa daw ng walis. Iyak nang iyak ang anak ko dahil sa kawalang niyaan niyang apo mo. Kaya ngayon pa lang, palabasin mo na yan bago pa magdilim ang paningin ko. Sandali. Parang hindi naman ata yan magagawa ng apo ko. Pinalaki ko ng maayos yan at simula nung hindi pa lang yan nag-aaral, sobrang bait na ng bata na yan. Lo? Sino pong kausap niyo dyan? Tanong ni Upe na kakagising pa lang nito. Halika nga dito, Apo. Nandito si Mang Kanor mo. Lumapit si Upe at nagtanong. Ay, magandang umaga po, Mang Kanor. Bakit po? Ano pong meron? Hoy, ikaw bata ka. Bakit mo binubuli-buli ang anak ko? Hindi mo ata kilala ang binabangga mo ah. Huwag mong lokohin pamilya namin dahil may kalalagyan talaga kayo. Tandaan nyo yan. Po? Wala pa akong ginagawang ganun. Hindi po ako ganun. Oh, itatanggi mo pa. Walang niya naman talaga oh. Umayos kang bata ka. Hindi mo alam ang pinasok mo. Sa totoo nga po si Mando nga. Hindi na tinuloy ni Upe ang kanyang sasabihin at nanahimik na lang ito. Mo ano? Aba, parang babaliktarin mo pa ata ang anak ko ah. Umayos ka. Sandali lang. Ba't parang nagbabanta ka na ata, Kanor? Sigurado ka ba talaga sa pinagsasabi mo? Hindi ako nagbabanta, Kibo. Kaya kong totohanin ang mga sinasabi ko. Kaya ngayon pa lang, umayos kayo. Aba, nagbabanta ka na talaga. Ayusin mo pananalita mo, baka nakakalimutan mong bata ang pinagsasabihan mo. Hindi ako papayag na gaganyanin mo na lang ang apo ko. Ikaw ang umayos. O bakit? May magagawa ka ba? Magkikita pa tayo ulit. Tandaan nyo yan. Pagtapos wikain ni Kanor yun ay mabilis na itong naglakad pa uwi ng kanilang bahay. Kinausap naman ni Lolo Kibo ang apo nito. Bastos talaga. Walang galang. Apo, ako hindi ako papayag na may tinatago ka sa akin. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. May ginawa ka bang masama sa anak ni Kanor? Sa kaklase mo? Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ni Kanor kasi hindi kita ganyan pinalaki. Pero handa kong makinig sa katotohanan na lalabas talaga mismo sa bibig mo. Ayokong sa iba ko pa malalaman na po. Lolo, hindi po ako ganun tao. Kahit ganito man ako pero wala akong tinatapakan na tao. Hindi ko rin po kayang gawin yun sa kapwa, yung mga ganong bagay. Sagot naman ni Upe habang umiiyak. Huminahon ka na, Apo. Pasensya na kung napagtataasan kita ng boses. Naniwala naman ako sa iyo, Apo. Alam kong pinapakinggan mo palagi ang mga payo ko sa iyo. Sige na, tahan na.
Dahil wala ka namang pasok ngayon, hindi na lang din muna ako maglalako dahil may mga binili na naman akong makakain natin dyan. Tama na, pasensya na talaga. Nga pala, bakit kanina parang may sasabihin ka sana tungkol kay Mando at bigla mo na lang pinotol? Ano ba yon? Wala yun, Lo. Ayos lang po ako, Lo. Ayos lang po ako. Sagot ulit ni Upe habang umiiyak pa rin ito. Tama na yan, Apo. Huwag kang mag-alala. Sa sinasabi ko nga sa'yo, ako'y naniniwala sa'yo. Huminto na nga sa pag-iyak si Upe at niyakap nito ang kanyang lolo. Hindi na naglalako si Lolo Kibo nung araw na yun at hindi na din niya pinayagan si Upe na maglalako dahil sa takot nitong baka masalamuha o balikan siya ng isa sa mga pamilya ni Kanor. Maimpluwensya ang pamilya ni Kanor at alam mismo ni Lolo Kibo yun. Dahil marami siyang alam na pinaggagawa nito na kahit pa magsumbong sa pulis ang mga nagagambala nito ay wala pa ring magagawa dahil sa lakas ng mga kapit. Kinabukasan, linggo yun at nagsimba ang dalawa sa malapit na simbahan ng kanilang baryo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, parehas sila ng misa na dinadaluhan ng pamilya nila Kanor. Pagkatapos ng misa, nagkasabay na lumabas sina Lolo Kibo at Upe at ang pamilya nila Kanor. Nagkatagpo ang mga mata ni Upe at ni Mando at tinatawanan ni Mando si Upe. Napansin yun ni Lolo Kibo at doon na nagsisimula ang kanyang hinala. Hindi na sinabi ni Lolo Kibo sa kanyang apo na nakita niya ang ginawa ni Mando sa kanya. Ini-enjoy na lang nila ang araw na yon na gumagala sa parke habang bumibili sila ng mga kakanin sa gilid ng simbahan. Mabilis lumipas ang araw at nakauwi na nga sila. Gabi na silang dumating sa bahay at hindi na sila naghapunan doon dahil kumakain na naman sila sa labas. Kinaumagahan, araw ng Lunes yun at napansin ni Lolo Kibo na parang walang gana si Upe samantalang kahapon ay sobrang saya pa nito. Apa, bakit ang tamlay mo? May problema ka ba? Wala, Lo. Lo, pwede bang hindi na muna ako papasok ngayon? Gusto ko lang pong magpahinga dahil napagod po ako sa lakad natin kahapon. Nakapag-submit na naman ako ng project namin, Lo eh. Sige na, Lo. Pagpapaalam ni Upe habang namamasa ang tagiliran ng mata nito. Hindi na nagdadalawang isip si Lolo Kibo na pinapayagan ng apo dahil alam niya naman ang dahilan ngunit ayaw lang niyang ipahalata ito kay Upe. Ay, nako Apo. Walang problema. Magpahinga ka lang dito at huwag kang lalabas ng bahay ha. Kailangan kasing maglako ni Lolo para makaahon na naman tayo sa buong linggo natin. Yay! Salamat, Lo. Mag-ingat po kayo. Umalis na nga si Lolo Kibo at sinimulan na ang paglalako ng pandesal. Sinadya niyang hindi dumaan sa bahay nila Kanor dahil alam niyang wala naman itong sasabihing maganda dahil nga sa mga nangyayari. Baka lang hindi niya mapigilan ang sarili at may magawa pa siyang mali dito. Hapon na nang magising si Upe sa pagkatulog sa kanilang bahay nang may kumakatok sa kanilang pinto at hindi ito umiimik. Sino kaya to? Alauna na pala? Baka bibili to ng pandesal, wala pa namang stock si Lolo dito dahil dinala niya lahat sa kanyang paglalako. Tugon ni Upe sa kanyang sarili habang papalabas ng kwarto at binuksan ang pinto. Talaga namang tama ako sa hinala ko. Mang Kanor? Bakit po? Wala po si Lolo dito. Wala akong pake sa lolo mo. Anong bakit? Nandito ako dahil alam kong mag-isa ka lang sa ngayon. Nakita ko ang lolo mong walang kwenta kanina na naglalako sa may kabilang baryo. Napakawalang kwentang matanda. Iniwan ng kanyang apo na wala namang kalaban-laban. Ano pong ibig niyong sabihin? Kailangan pa bang itanong yan? Umamin ka na ngayon sa ginawa mong kasalanan para wala nang masama pang mangyari sa'yo. Wala po akong ginagawang masama. Wala po. Talaga lang ha? Binatukan ni Kanor ang walang kalaban-laban na bata sa ulo nito at natumba. Nagtamo ito ng galos sa kanyang siko na dahilan para umiyak siya. Huwag mo nga akong iyak-iyakan dyan. Di mo ako mandadala sa mga drama mong yan. Hindi lang yan na matatamo mo pag hindi mo pa rin sasabihin sa akin ang ginawa mo sa anak ko.
Wala naman po kasi akong ginagawa eh. Sa totoo lang po, binaliktad po ako ni Mando. Yung mga sinasabi niya sa'yo ay sa akin po niya ginagawa yun. Aba, yung anak ko pa talaga ang bumaliktad ha. Tsaka may balak ka pa talagang baliktarin ng anak ko. Tinamaan na naman si Upe sa kanyang pisngi dahilan para magtamo ito ng kakaunting gasgas dahil tinamaan siya ng matataas na kuko ni Kanor. Tama na po, nasasaktan na po ako. Totoo po ang lahat ng sinasabi ko. Tama na po, aray! Pagmamakaawa ni Upe sa malaking bulas na si Kanor. Etong tandaan mo, sa susunod na magtatagpo pa tayo at hindi mo pa rin aaminin sa akin ang ginawa mo sa anak ko, papatayin na talaga kita. Panghuling wika ni Kanor at naglakad na ito pa uwi. Iyak nang iyak si Upe nang maghapon na yon at hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya sa kanyang lolo pagdating nito. Ayaw kasi niyang dagdagan pa ang mga iniisip nito at baka hindi nito kakayanin dahil matanda na nga ito. Dumating na nga si Lolo Kibo at may dala-dala pa itong 2 supot ng pansit para sana sa kanilang hapunan. Apa, asan ka ba? Nandito na ako. Eto, may dala akong pansit galing sa karinderya nila Aling Miling. Yung paborito mo. Halika na Apo at nang... Apo? Anong nangyari sa mukha mo? Sinong gumawa sa'yo nito? Nabitiwan ni Lolo Kibo ang pansit na dala-dala nito kanina dahil sa sinapit ng kanyang apo at umiiyak pa ito nung humarap na sa kanya. Hindi na napigilan ni Upe na sabihin sa kanyang lolo ang buong nangyari nang pumunta si Kanor sa kanilang bahay. Hayop talaga yung Kanor na yan. Napakawalang puso. Apo, hindi ako papayag na basta-basta na lang natin papalagpasin nito. Huwag kang mag-alala po. Ipaghihiganti kita. Lo, wag na po. Alam naman natin kung ano ang kayang gawin ng pamilya nila Mang Kanor eh. Pabayaan na lang po natin, okay lang naman po ako. Hindi na tumugon si Lolo Kibo pagtapos wikain yon ni Upe. Kinagabihan, pumunta si Lolo Kibo sa kanilang silid habang si Upe ay naghuhugas ng mga pinagkakainan nila sa hapunan. May kinuha si Lolo Kibo na isang itim na libro at hinihimas-himas pa ito. Panginoon, alam kong mali itong gagawin ko dahil hindi mo naman gusto ang paggamit ng kapangyarihang itim kahit kailan. Pero para sa apo ko, Panginoon, patawarin mo sana ako. Pasensya na talaga. Wika ni Lolo Kibo habang umiiyak. Kinabukasan, pumasok na si Upe sa paaralan. Normal na ang araw na yon at may nararamdaman siyang parang ang aliwalas ng kanyang pagpasok nun at parang walang hadlang na nakabalot sa kanyang sarili. Ang gaan ng pakiramdam ko ngayon ah. Thank you Lord. Sana tuloy-tuloy po ang ganito. Nga pala, ba't parang ang tahimik ni Mando ngayon? Parang ang lungkot-lungkot niya. Wika ni Upe habang nakatingin sa bully na si Mando. Sinimulan na ng kanilang guro ang klase nang bigla na lang nagkagulo sa likod na parte ng silid-aralan. Nangisay na lang bigla si Mando at talaga namang namumuti ang mga mata nito at sobrang lamig ng katawan nang hawakan ito ng kanilang guro. Taranta namang tumawag ng emergency unit ang kanilang guro sa mga pagkakataong yon at sa pagdating nito, ni-rescue kaagad nito ang katawan ni Mando at nang bumalik na sa normal ang bata, chinek ulit ng mga tagapagpangalaga ng kalusugan si Mando at nagulat na lang ang lahat nang walang makitang findings sa mga test nito. Pati si Upe ay nagulat ng mga sandaling yon dahil kauna-unahan niyang nakita ang pangyayaring yon at talaga namang natakot siya at sobrang lakas ng pintig ng kanyang puso. Nasa isip ni Upe na baka may kakaiba na sa paaralan na yon at baka isa na sa kanilang mga kaklase ang susunod na sapitin ang ganon kasama na siya. Nang umuwi na si Upe at malapit na itong makarating sa kanilang bahay, napansin nitong ang daming taong nagkukumpulan sa bahay nila Kanor at hindi niya natiis at lumapit na lang siya bigla. Ano kayang nangyari dito? Kuya? Anong nangyari po?
Tanong ni Upe sa isang lalaki na nakatayo sa likuran ng nagkukumpulan ng mga tao. Si Kanor, natagpuang patay sa kanilang banyo kaninang alas 3 ng hapon. Tirik daw ang mga mata nito at hindi na umabot ang mga taga-hospital dahil wala na nga itong buhay nang i-check nila. Sandali lang, ang bata-bata mo pa tapos na parito ka. Umuwi ka na nga sa inyo. Hindi mo dapat makita ang mga ganto. Maaring maging dahilan nito sa pagkatrauma mo. Bilis, umuwi ka na. Mataas na paliwanag naman ng lalaking yun at pagkatapos ay pinauwi na siya nito dahil sa concern nga ito sa kanya dahil bata pa siya. Pagdating ni Upe sa kanilang bahay, nakita niyang masaya ang kanyang lolo sa kusina habang naghahanda ng kanilang makakain para sa hapunan. Lo, magandang hapon po. Ay apa, magandang hapon naman. Kumusta ang araw mo? Okay lang po. Naninibago nga ako dahil ang aliwalas ng pakiramdam ko kanina. Pero po may bigla na lang emergency na nangyari. Si Mando po ay bigla na lang nangisay kaninang alas 3 ng hapon. Tapos, teka, alas 3 nangyari kay Mando yun tapos alas 3 din namatay ang kanyang tatay? Parang konektado ang mga nangyayari Ano pa? Ipatuloy mo. Ba't parang may binubulong-bulong ka dyan? Ay, sorry po. Yun na nga po. Alas 3 nangyari yun kay Mando. Tapos nang mapadaan ako ngayon sa bahay nila Mang Kanor, ang daming tao. Patay na po si Mang Kanor, lo. Natagpo ang tirik daw ang mga mata sa kanilang banyo. Ay, ganun ba? Sinasabi ko na nga ba May narinig akong siren kanina Doon pala yon. Opo, lo. Nagulat nga ako Sabay may nangyari sa kanila ng parehas na oras. Ano kaya yun, lo, no? Nako apa, huwag mo nang isipin yan. Baka nakarma na yung mga yon dahil sa kanilang mga pinagagawa sa kanilang mga buhay. Hindi alam ni Upe na ang may kagagawan ng mga nangyayari sa dalawa ay ang kanyang mismong lolo. Wala sa isip ni Upe na may alam ang kanyang lolo sa paggamit ng itim na kapangyarihan na minana pa nito sa kanyang lolo noong araw. Mas pinili sana ng matanda na hindi na ito gamitin sa loob ng maraming panahon, ngunit talaga namang sinubok at pinuno siya ng pamilya ni Kanor. Hindi nagsisisi sa ginawa ang matanda kahit labag ito sa Panginoon Diyos dahil simula nung araw na yon, hindi na niya nakitang malungkot si Upe na kanyang apo. Lumipas ang ilang taon ay nakagraduate na ng kolehiyo si Upe. Isa na itong engineer sa kasalukuyan. Lo, eto na po ako. Yung pangarap ko po, tinutupad ko na po para po sa iyo. Ikaw po ang inspirasyon ko, Lolo, sa lahat ng mga ginagawa ko. Nga pala, Lolo, gusto ko lang tong i-share sa iyo. Si Mando po pala ay natagpuan ding wala ng buhay nung araw mismo ng pagkakalibing sa iyo. Hindi ko po nasabi sa iyo dahil ayokong gambalain ka sa iyong araw ng paglalakbay. Masakit po ang sinapit ng kanilang pamilya, Lo, at nakakaawa, pero nasabi ko na lang din po sa sarili ko na baka karma lang talaga ang nangyari sa kanila. Thank you talaga, Lo, ha. Hindi talaga kita makakalimutan, Lo. Maraming salamat. Pagtapos wikain yun ni Upe, ay naglakad na siya papaalis sa puntod ng kanyang lolo. Hindi man nakadalo ang kanyang lolo sa kanyang graduation, sobrang saya pa din niya dahil nakapagtapos pa din siya dahil sa kanyang inspirasyon na si Lolo Kibo. May mga masasamamang tao na nakapaligid sa atin. Huwag pa din tayong magpadala dahil may mga tao pa din na pwede nating gawing inspirasyon para sa ating pag-unlad at pag-abante, mapameron man sila o wala na sa ating mundong ginagalawan. Salamat.